Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato, nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay, bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ni San Juan Crisostomo na ating ginugunita sa araw na ito, nawa ay atin ding marinig ang mensahe ng mga aral ni Jesus na ibinigay sa atin sa buong linggong ito. Atin po muling balikan at nawa ay sikapin nyo rin, no? Magamat marami po sa atin matatanda na, mabilis na makalimot, mamaya-maya lang nakalimutan na natin, no? Pero maganda rin kasi na na-exercise yung ating mga utak, no? Na ano nga ba yung sinabi? Yung babalikan mo, yun yung form of exercise ng ating po mga pag-iisip para hindi tayo tuluyang makalimot. Although minsan talagang hirap tayong lumimot sa mga sakit na nangyari o naranasan natin. Pero pagdating sa salita ng Diyos, segundo pa lang nakalimutan na natin. So, kaya dapat ninanamnam natin lagi at kinukuha natin ang pagkakataon kapag nasa misa ay yung maging attentive talaga tayo. Maganda rin, bago kayo pumunta dito, ay binabasa nyo na kung ano ang ating pong mga pagbasa. No? Dahil minsan pumapalya ang ating sound system, kung hindi man, pumapalya yung mga nagbabasa. No? Minsan pagpare, hindi na malinaw magsalita. No? Kung buti na lang nung napalsi ako, okay pa rin magsalita. No? Pero ito ay responsibilidad ng bawat isa sa atin na pinagninilayan natin bago, habang at pagkatapos ng misa na maipahayag ang salita ng Diyos. Noong Lunes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birhen, ipinahayag dito na ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel,
ang kahulugay na sa atin ang Diyos. Emmanuel, yun yung kahulugan ng pangalan na ibinigay kay Jesus. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. So tandaan natin, kasama natin ang Diyos. Noong Martes, sa pagpapahayag din ni Jesus, sa dami ng mga sumasama sa kanyang mga alagad, na gustong maging alagad ni Jesus, siya ay pumili ng 12 at bago niya pinangalanan ang 12 apostol, siya ay umahon sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Yung pananalangin, hindi ito dapat ipagwalang bahala, kundi lalo tigit bigyan ng importansya na maging bahagi ng ating pong mga desisyon o mga ginagawa sa buhay. Idaan muna natin sa pagdarasal, lalong-lalo na kung medyo malabo o naguguluhan tayo sa desisyon na dapat nating gawin. Noong Miyerkules, ang sabi naman sa atin ni Kristo, nawa makita natin sa estado ng buhay natin, mayaman man o mahirap, ang mahalaga nasa iyo ang Diyos. Kaya sabi niya, mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao. Kaya nga yung kaguluhan ba natin, yung problema bang nararanasan natin ay dahil kay Kristo o dahil wala si Kristo sa buhay natin. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin at paalala sa atin tungkol sa pagpapahiram, pagbibigay, pagpapatawad, hindi tayo hatol, hindi tayo dapat umatol. Wala sino man sa atin ang humusga, kasi nga kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa, yun din ang maaaring gawin sa atin. O ang paanyayang higit, kung ano ang ibig mong gawin sa iyo, yun din ang gawin mo sa iyong kapwa. Kaya ang sabi ni Kristo, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw pa. Nung kahapon, ang aral ni Kristo na dapat natin di mapagnilayan, ang tanong, patalinghaga pero may tanong, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Maaari ba? Common sense naman, gamitin natin yung common sense natin. Makakaakay ba ang isang bulag sa kanya kapwa bulag? Ang sabi, pareho silang madarapa, pareho silang madidisgrasya. Kaya sikapin natin, may kapasidad ba ako? May karapatan ba ako para magsalita o mag-akay? Kasi ngayon, yung term natin nga, influencer, yung mga self-proclaimed influencer, na sila mismo hindi alam kung ano ang sinasabi, hindi nauunawaan kung ano ang mga nangyayari, pero kung maka-influence, wagas. At ngayon, sa huling araw ng ating linggo, ang paalala ni Kristo, walang mabuting punong kahoy na namumunga rin ng masama. At walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Kung sa simula pa lang, kasinungalingan ang ating aanihin. Pero kung sa simula pa lang, mabuti ang iyong hangarin, anumang pagsubok, anumang pagtatakip, lalabas pa rin ang mabuting dulot nito. Kaya nga po, ang pagsabi dito, ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito,
Kapag siya po ay nakaranas ng matinding unos o pagbaha, hindi siya matutumba dahil matibay ang pundasyon. Kaya nga maganda po, no? Minsan, sa nangyari sa ating lipunan, di ba, no? Ang daming kasinungalingan, pero dahil sa baha, nalalaman natin yung katotohanan. Sa panlabas, kala natin mabuti. Wow, may mga proyekto, di ba? May mga proyekto, continuous yung mga construction, pero nung bumaha, wala palang substance, wala palang matibay na pundasyon ang mga proyekto na ginagawa sa kasalukuyan. Na siya rin namang nagtulak sa atin para alamin na natin o sisain na natin. At dito, naging mabuti ba o naging masama ang kanilang layunin? So, yung epekto o yung resulta, lalabas at lalabas din yan. Kaya lagi natin piliin na sa simula pa lang, maging mabuti ang ating hangarin. Amen?